Tumayo po tayong lahat at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Everlasting love, your mercy is as new as rising heaven of the sun, and your loving kindness better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display, and your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Of 10,000 you are fair, and nothing in this world could ever compare to your loving kindness better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways, and I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness better than life.
how God restores us to Himself. Ito po ang ating topic. At nasa Book of Leviticus pa rin po tayo, mga kapatid, ngayong umaga. At pinag-uusapan po natin pa rin yung tungkol sa holiness. Holiness. Come next year, at ilang araw na lang po ang ating harapin, from the word heart, H-E-A-R-T. Second letter to that word, letter E, equipping naman. Yun po ang magiging tema natin come next year. Pagsasanay, pagtuturo, pag-aarmas, paghahanda para po sa paggawa. Alam po niyo, mga kapatid, yun daw pong aklat ng Levitico ay siyang unang aklat na pinag-aaral ng mga batang Hudyo. Young as they are. Ang una pong Bible book na kanilang pag-aaralan bilang mga Hudyo, ito pong Book of Leviticus. Pero mapapansin po na ngayon, nahuli sa mga aklat ng Biblia na ginugustong basahin ng mga Christian sa ating panahon. Hindi kasi naakit basahin, lalo pagka makikita po yung talaan ng tungkol sa mga diet. Ito hindi dapat kainin, ito lang pwedeng kainin. Pagka po pagkain ng pag-uusapan, ayaw natin pagbabawalan. Kaya tayo po may mga physical challenges kung tawagin. Pag sinabi ng doktor na ganito ganyan, nako, tigas ulo. Minsan-minsan lang naman. At may gamot naman. O kaya po, mababasa natin dyan, yung bang mga pamamaraan ng pag-offer ng sacrifices bilang pagsamba sa Panginoon, parang hindi nakakaakit yun in a sense that may mga ritual, may mga bagay na gagawin na kung magkaminsan o madalas, hindi natin na kukuha mabuti sa ating kamalayan yung pong kahulugan sa likod ng mga ritual. At napasubi naman tayo sa bilang Pilipino, sa ating panahon, ang daming mga ritual natin na walang meaning. Hindi natin sapol sa ating isip. Kaya anong saysay ng pagbubulay, pag-aaral ng salita ng Diyos, particularly the Book of Leviticus. At saka po, mga kapatid, pati po sa kapwa, pakikitungo sa kapwa, ang daming mga bawal. So, ayaw basahin. Pero alam niyo po, sa loob po nito, mga kapatid, matutuklasan pala ang buhay kabanalan. Kaya tinawag po ito na Book of Holiness, Leviticus. Kabanalan. Ang separateness, yung pagkakabukod, the distinction, yung pagkakaiba. At yung lubos-lubusan kung may matatawag tayong otherness of God. Dito po natin makikita yon. At makikita din po sa aklat na ito kung paano wasakin ng kasalanan ang pagkakaugnay ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Nababagay lang po, mga minamahal, na pag-aralan ito sa ating panahon at gawing halimbawa sa kalagayan po at karanasan natin, mga manampalataya sa ating panahon, holy people in this our time, na siyang ating gagawin ngayon, susulyapan po natin sa posisyon ng mga saserdote hango sa chapter 21 ng book. Yung pagkatao, yung gawain ng saserdote, yung unang bahagi po lamang ng kabanata ang ating bibigyan pansin at para sa ganon, hindi naman natin makaligtaan yung kahulugan nito sa ating mga Kristiyano ngayon at saka hindi tayo malilis ng ganun lang sa layon ng pagkakasulat sa kanila noon.
itinatagpo ng Diyos ang sacrificial system, at yung makikita natin from chapters 1 to 7 ng book, nang sa gayon, ang kanya pong piniling bayan, yung kanyang tinatawag na covenant people, Israel, ay makaka-enjoy ng kanyang pakiksama sa pamagitan po ng pagsamba, kaya meron po mga tamang mga pamaraan ng pagsamba, at nagbigay ng tamang paraan din ng pagsisisi, panumbalik sa Panginoon. At ito po yung tinatawag nating restoration or renewal. At sa panahong yon, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga saserdote. Ang pangunahin pong papel nila ay yung pagiging tagapamagitan, mediator. Namamagitan sila, nandito sila sa gitna, nandun ang Diyos, at nandito si tao. Sila po yung mamamagitan, representing God to His people and His people to His God. Yan. Yan po ang kahalagahan ng papel ng mga saserdote. Halimbawa na lang, si Moses na from chapter 1 hanggang the last chapter, makita po nyo ulit at ulit. Halimbawa, dito lang sa chapter 21, pansinin nyo po mga kapatid, bawat papahayag ng Panginoon, may panimulang salita. Sabi niya, look at verse 21. Verse 1 muna, chapter 21. The Lord said to Moses, speak to the priests. Talon tayo dito sa verse 16. The Lord said to Moses, say to Aaron, at ano pa bang talata? So, verse 24, so Moses told this to Aaron and to his sons and to all the Israelites. O bawat bungad po, bawat pagpapahayag, sasabihin ng Panginoon kay Moses. Tapos, say to the people, namamagitan. Merong pagpapahayag, merong pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang gawa, sa kanyang kalagitnaan, at yun po ay ihahayag sa bayan sa pamagitan po ng saserdote. Ang popular na salita natin ngayon sa saserdote, pari. Kasi po naman, marami sa atin galing sa Roman Catholic system, kaya halos salanganin tayong kasanayan na bigkasin pari. Pero ito po yung papel ng saserdote. Ngayon, mapansin po natin, sa mahalagang ginagampanan ng papel na ito ng mga saserdote, marapat lang po na kapahayagan sila ng pagiging malinis, dalisay, laya sa anumang itinuturing na marumi. Dito pa lang sa unang verse ng chapter 21, the Lord said to Moses, speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them, a priest must not make himself ceremonially unclean. Bibigyan natin example yan. So, makita po natin yung kahalagahan nga ng papel niya. Kaya kailangan sa mata ng Diyos, malinis ang isang saserdote. Because, after all, he cannot mediate between God and man kung siya po mismo ay marumi. Hindi po magiging katanggap-tanggap ang iaalay na handog in behalf of the people, mapahayop or mga ani sa bukid. Sa halip po, magiging insulto ito sa banal na Diyos. Kaya, we make the priest the model, the example for our topic today. Tingnan po natin ang unang 5 talata nitong ating kabanatang pinag-aaralan. At pinili ko po ito mga kapatid dahil sa Nobyembre pa rin tayo at nung 1 o 2 ng Nobyembre, may kinalaman sa patay, sa dalaw sa puntod, yung undas. At magkaka-interest po kayo at magigising kayo dito sa ating pag-aaralan.
Tungkol po ito sa burol o libing ng mga patay. Pakitingnan mo nga ang katabi mo kung buhay pa. Minsan parang ang dating po sa inyo, itsurang patay na eh. Umayos na nga kayong upo. Pambiran. Yan. Buhay, gising. Mga kapatid, eto na. Ang dahilan po sa likod nito, mga kapatid, when we talk of holiness, sinasabi po malinaw ng ating pinag-aaralang salita ng Diyos, holiness gives life. Nagbibigay po yan ng buhay. Pasisiglahin ka, gagalaw at gagalaw ka, makikiisa ka sa layunin ng Diyos dito sa lupa at especially sa konteksto ng Israel, yung kanyang dahilan bakit pinili ang bayang Israel na makaugnay sa kanya ay yun po ang kabuuan na pagparaan ng pag-abot ng buong sanglibutan para sa kaligtasan ng mundo. So, at ulit po, saserdote ang ating ginagawang halimbawa. Maaaring sinasabi po sa atin ng God did not want His holy priests to be too closely associated in death. Hindi po dun sa kamatayan, kundi sa buhay. Sa buhay. Ayaw po niya sa kanyang mga saserdote at pagsamba sa kanya na pagharian ng ukol sa kamatayan, kundi sa buhay. At mapansin po niyo, pagka meron tayong sasama-sama, tawag natin pakikiramay sa mga naulila, ang tawag po natin, celebration of life. Celebration of life. Siya nga po pala, medyo kakambyo ako ng konti. Huwag naman po sanang hintayin pang mamatay ang mahal sa buhay bago ulanin ng magandang mga bagay na ipagpapatotoo. Hindi na po niya marinig yun. Habang buhay pa, habang magkakasama pa, sa halip na basing dito, basing doon ang gagawin natin, mabubuti ng mga salita, comments sa ating kapwa, sa ating kaanak. Sa gayon, sigla ang buhay. Tama po? So yan, mga kapatid ha. Ayaw po ng Diyos na yung kanyang mga lingkod mapalapit sa mga paniniwala ng mga kultong pagano ukol sa kamatayan. Hanggang sa verse 5, ang mga saserdote po sinasabi, hindi dapat gayahin nila yung ugaling paglalamay or mourning ng mga pagans. Halimbawa, eto na, verse 5. Tingnan po natin verse 5. Ang sabi po sa verse 5, priests must not shave their heads or shave off the edges of their beards or cut their bodies. Alam po ninyo, ugalin pagano, ibig sabihin yung hindi naniniwala sa totoong Diyos. Marami po yan, mga Diyos-Diyosan, mga kani-kanyang mga Diyos ng mga bansa-bansa. Sabi po, yung mga saserdote ng Panginoon, hindi dapat magpakalbo. Pasintabi po. At ang tinutukoy po nito mga kapatid, hindi yung natural na nakakalbo. Umiilag na nga ako, baka may bumato rito. Kundi yung talagang bahagi po ng kulturang pagano, pagka may namatay sa kanilang pamilya, miyembro ng pamilya, kaanak, saan man bahagi ng ulo, kakalbuhin. Yan. Bahagi daw po, larawan po daw po yan ng pakikiramay, dalamhati. Tapos, sabi po rito, bandang huli ng verse 5, sabi niya, sabi, or cut their bodies. Naalala niyo yung fast forward ng konti? Naalala niyo yung panahon ni Elias? Nagkaroon po ng paghamon doon sa bundok ng Carmel. At pinauna po ni Elias yung mga propeta ni Baal, 450 or so,
nagsasayaw, tapos walang sagot. Ang usapan po kasi, walang maghahain tayo ng handog sa ating kanikanyang Diyos, tapos sabi po ay walang magdadala ng apoy. Ang gagawin natin, contest ng mga Diyos natin. Sinong Diyos na magpapadala ng apoy mula sa langit, siyang kikilalanin Diyos. So pinauna po ni Elias yung mga propeta ni Baal. Nako, tinanghali na at tila maghahapon na. Kumbaga, 12:00 na, walang sagot. Nakakantsaw pa nga si Elias doon, di ba? At sabi nga natin, by way of application, sa ngayon, malimit ang Kristiyanong nakakantsawan. Hindi siya yung nangangantsaw. Sabi ni Elias, lakasan nyo pa, baka busy, baka masyadong abala sa kanyang pagtitext. O kung ano pa man. Pero wala pong sagot eh. Ginawa po ni Elias, nagtayo siya ng altar, abay, pinuno pa po ng tubig. Naglagay ng hukay sa palibot, pinuno ng tubig. Tapos, simpleng-simple ang prayer. And here comes the fire from heaven above. Sinugat-sugatan pa yung kanilang mga katawan, itong mga propeta ni Baal. Gawi po ng mga pagano o hindi kumikilala sa tunay na Diyos ang ganong bagay. Ulitin po natin. Gusto ni Lord sa kanyang mga saserdote, banal, malinis. At sa pinakamalapit na ugnayang pamilya, yung mismong pamilya, ang tanging exception po dun sa atas na yon. Huwag malapit sa patay. Huwag hahawak ng patay. At kung kayo po, halimbawa sa konteksto natin, sa burulan, si saserdote ng Panginoon, hindi bagay na makita doon. Kasi ituturing po siyang ceremonially unclean na makasama lang siya. Hindi nga niya hawakan yung patay pero makasama siya doon sa burulan, marumi na po siyang ituring. Mga kapatid, sa kabuuan ng katuruan ng Biblia, meron pong implikasyon yan. At kasama po dyan, yung ating pinapaksa, paano tayo papanumbalikin ng Diyos sa kanyang sarili. Dili ba, kundi yung pagsusugo ng kanyang bugtong na anak na nagsilbi pong dakilang saserdote para sa kikilala sa kanya. So mula sa verse 1 and following, hindi po dapat makahawak ng patay o malapit man lang dito sa lugar ng burol maliban sa pinakamalapit na pamilya. Nako, si Pilipino, dami ang mga antagorin natin yan, pamahiin. Yung bang paniniwala, sinusunod pa rin, ginagawa pa rin, pero tatanong mo kung bakit ginagawa, hindi po mapaliwanag. Pero ginagawa. Halimbawa, tulungan niyo ako dito. Pagka nakipaglamay ka, tapos nagpaalam ka na, hindi ka raw dapat ihatid sa gate. Kung sa bahay man o kung saan man. Ano po ang dahilan noon? Baka daw may sumunod. So, wag maghahatid sa pinto pag aalis na yung bisita. Hanggang ngayon po, ginagawa pa kung bakit bago po ilibing na. Pinatatawid po yung mga bata sa kabaong ng patay. Basta bata. At siguro kaya pang buhatin. May mga bata kasi na kahit bata pa yan, hihingalin ka na sa lilipat po. Putat. Hindi ko po, hanggang ngayon hindi ko po narinig ang kasiyasiyang dahilan bakit ginagawa. Marami po yan. Pagkapatay, tungkol sa kamatayan, nakaitim. Ngayon, baligtad na rin eh. Matagal-tagal na pinauuso, itim ang suot ng mga may kinalaman sa kasalan. At siguro lang po, ang dahilan, ang focus ay doon sa bride. Halimbawa, kinasal daw ni Kuya Clem nung buhay pa. Si Kuya Clem. Birthday nga po pala kahapon ni Kuya Clem.
at sa 30 ay anniversary ng kanilang kasal. Kinasal daw po ni Kuya Clem si Regine at saka si Ogie. Kung di ako nagkakamali, lahat ng mga abay itim. Tapos si Regine lang, pulang-pula. Parang nuknuk ng ganda ko, misis nga, nakapula eh. Talaga naman na may pagtingin pagnanasa. Tapos, accidental lang po naman, kapipindot sa remote ng TV. Abay, may nakita ko na sa YouTube. Maniwala kayo, kasalan sa sementeryo. At totoo po, nakaitim lahat. Yung lamang babae ang nakaputi. At yung pong bridal karo. O, pambihira na po ngayon nangyayari. So, ang dating po ron, yung paniniwalang hindi may paliwanag kung bakit ginagawa pa rin yung pamahiin, hindi mapangatwiranan, so pwedeng palit-palitan. Not in the Word of God ng kanyang mga panuntunan. Tulad po sa ating pinag-aaralan. Kaya po, mga kapatid, specific, detailed, direct yung mga instructions para sa kanyang mga saserdote, all because ibig pong ipakita ng Diyos yung pagkakaiba niya, being a holy God, set apart, and therefore, ganun din po ang mga nauugnay sa kanya. Tulad ng Israel noon at natin ngayon. The priests then played the significant role of standing guard in God's house. Sa kanilang konteksto, yung tabernacle, hindi pa po yung permanenteng templo. Ang templo po, nung kanilang kininan lupang pangako, mag-stay na sila doon. Ang tabernakulo, habang naglalakbay po sila sa ilang. Yun po. So, nandun po mga saserdote, making sacrifices for God's people and instructing them so that they could enjoy God's blessings. Ang sikreto po ng pag-enjoy ng blessing ng Lord ay yung pagsunod ng kanyang mga panuntunan. At ang tagapamagitan po doon, ang saserdote. Mga kapatid, take note of this. When priests did their job, God blessed His people. But when they failed doing their job, God's curse fell on the people. Ganun po siya katindi. Pagka ginagampanan mabuti ng mga saserdote, yung kanilang papel, pinagpapala po, na-enjoy ng bayan ang pagpapala ng Diyos. At sa kabila naman, kapag ka nagkukulang ang tinawag, ang papel ng tagapamagitan ng mga saserdote, ayun, yung mga curses, mga sumpa ng Diyos. At alam po nyo, throughout Israel's history, nauulit-ulit lang po ito. Nauulit-ulit lang po ito. Halimbawa, pagkumpara natin ang dalawang referensya, balik po tayo sa chapter 10. Actually, simulan natin dito sa last part ng chapter 9 ng Leviticus. Leviticus. Bandang huli po muna ng chapter 9 na iugnay natin sa chapter 10. Mula sa 22 ng chapter 9, sabi niya, Then Aaron lifted his hands toward the people and blessed them. Ginagampanan ng papel ng sacerdote yan. And having sacrificed the sin offering, the burnt offering, and the fellowship offering, he stepped down. Bumaba na. Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people, and, pansin niyo po ito, and the glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Chapter 10, verse 1. Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers,
put fire in them and added incense, and they offered, pansinin niyo po yung word, unauthorized fire before the Lord, contrary to His command. Kasi yung ginawa nitong si Nadab at saka ni Abihu. And then, sabi pong verse 2, so fire came out from the presence of the Lord. Ikumpara nyo po ngayon yun doon sa talata ng 9:24. Fire came out from the presence of the Lord. Ang sabi ng 9:24, and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. Dito po sa verse 2 ng chapter 10, the same. Fire came out from the presence of the Lord and consumed them. Sino po yun? Nadab and Abihu. Why? Ang sabi po, they offered unauthorized fire before the Lord contrary to His command. Merong failure. Merong failure. At, fast forward tayo ng konti. Panahon ng mga hukom, ng mga deliverers. Sa 1 Samuel, nagkaroon po ng pahayag sa pamilya ni Eli. Anong pangalan ng kanyang mga anak na naging saserdote rin? Hophni and Phinehas. Pinalitan ko na po ang pangalan ng mga ito. Pasintabi naman. Hophni, hopeless. Phinehas, pangahas. Kasi po, kapangahasan ang kanilang ginawa. Isipin niyo po, mag-o-offer ang mga tao, pupunta sa tabernacle. Bago pa po makarating doon sa altar, merong tinidor. Pasadya pa yata yun. Tutusok na po kagad ng hinati-hati ng karne ang handog. Hindi pa po nadadala doon sa altar para kay Lord. At ang daming katwiran. The ministry of the Lord nowadays ay inatake po ng marunong ng mga tao. Hanap dito at hanap doon ng mga idadahilan upang maging maayos ang kanilang gawain at makikinabang. And so, ano po ang ginawa dito kay Phinehas at saka kay Hophni, hopeless and pangahas? Ayun. So makikita po natin dito mga kapatid, kung ano ang lagay ng priests, gayon ang lagay ng bayan. At sa kalatagan ng lumang tipan, ang sisi sa kapamakang kinasadlakan ng Israel ay nasa mga saserdote. Hosea chapter 6 verses 7 to 9. Kapag sila'y nagkulang sa pagtuturo sa makadiyos na pamumuhay sa mga Israelita, animoy inihaharap po ang bayan sa buhay kasamaan, kawalang kalinisan, and therefore kamatayan. At may example tayo. Nagagalit po si Lord. At mayroon siyang karapatang magalit. At alam nyo, ituturing ko po itong example na to na parang sukdulan na ng galit ng Diyos ang ginawa niya para doon sa pagsuway sa Kanya. Turn to Malachi chapter 2, verse 3. Malachi chapter 2, particular yung verse 3. Pambihira po ito eh. Nagulat po ako dito mga kapatid. Ang sabi po dyan, because of you, I will rebuke your descendants. I will spread on your faces the offal from your festival sacrifices, and you will be carried off with it. Pansin niyo po, I will spread on your faces the offal. Offal, dumi nung hayop na hinahandog. Ipapahid daw po sa mga mukha ng mga saserdote bilang pahayag ng kapuotan o galit ng Diyos. Kadiri. Gusto yung para po medyo bumanat ang inyong mga mukha, magdamag kayo magtatapal ng
overnight, nakatapal dyan sa inyo. Di po ba may ginagawa tayong mga ganyang pamamarpar po, babanat yung ating mga mukha. Subukan niyo po, yung dumi ng hayop na ihahandog kay Lord sa altar, tatapal dyan. Kahihiyan. At ganun nga po ang sinasabi rito, mga kapatid ko sa Panginoon. So, moving forward, pagkapahid po ng Diyos, ng dumi ng mga hayop na kanilang ihahandog, yun po ang pagpapakita na galit ang Diyos. Kaya lumalabas po, in general, the story of Israel's priesthood is a sad tale of dishonor, which ultimately led to the departure of God's glory from the sanctuary. Kaya sa kabuuan na turo ng Biblia, nangako po ang Diyos na magtitindig siya ng bagong saserdote at ito'y sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Tumayong priest king, saserdote at hari, priest king, at sa kanya natupad ang higit na dakilang pagkasaserdote. May bago at mas malalim at mas mainam na covenant. At yan po ay sinelyohan, tinatakan ng kanyang banal na dugo na naging final atonement of sin according to the book of Hebrews. At mula po roon, ito na yung inabang-abangan ng mga kapahayagan ng kasultan. Mga kapatid, i-apply po natin ngayon itong bagay na ito sa ating paksa. The word restore appears, sabi po ng ating mga scholars, over 100 times sa Old Testament at over 20 times sa New Testament. Sa Old Testament, yung 53 out of the more than 100 occurrences sa Lumang Tipan talk about restoring the Israelites to God or restoring the temple or Jerusalem. Alam natin, ang kwento po ng Biblia tungkol sa templo, Jerusalem, ginuguho ng mga kalaban. Winawasak. Diba? Nung lusubin po ang Jerusalem, dinlambihag po yung mga Israelita at sa mahabang panahon, nandun po sila sa pagkabihag. At winasak po ang templo. At dahil nandun po sila sa ibang lupain, ang hindi lang magawa-gawa ay makasamba sila sa kanilang kinikilalang Diyos. So, ganyan po yan. Restore. At sinasabi pa pong patuloy ng ating mga scholars, yung pong siyam na iba pang gamit, speak of restoration as being right with God. Pagiging okay na kayo ni Lord. At yung pinagsisimula, nung ikaw at ako ay magkaroon na ng malinaw sa iyong kaisipan ng personal na kaugnayan sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, naging Christian ka, naging holy ka, naging born again ka, as the Word of God says. At that is how we are made right with God. Dati, baser ka ni Lord. Ngayon, friend na kayo. Ngayon ay nag-like ka na sa Kanya. Kaya okay na kayo. Kaya nagse-share kayo ng mga marites dyan at kung ano pa. Of course, kay Lord, wala namang marites, ano po. Ito po ay nagsasabi na pagbabalik ng bayan sa Diyos at pagtatayo muli ng bayan at ng mga nilayon niyang pagpapalang ipagkakaloob sa kanila. Yung unang salitang ginamit po sa Hebreo ay nangangahulugan po to turn back. Back in obedience. At tatanggapin po ng bayan yung pagpapala na kalaan sa kanila. And again, in history of the Bible, ito po'y sa pamagitan ng pagkakaroon ng righteous branch sprout from David's line, sabi ng
Jeremiah. Doon sa 22 references naman sa word na restoration sa Bagong Tipan, interestingly, 8 po dito directly may pagtukoy sa Diyos at sa pananampalataya sa Kanya o yung tinatawag nating spiritual walk in His strength. Another 3 refer to restoration of His kingdom and so also our spiritual restoration. At yung natitirang 9, tumutukoy po sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang pagpapagaling, restoring the sight, at yung natuyong kamay ay inayos po, or to cast demons. Alam nyo, sa kabuuan ng bilang na 22 sa New Testament, 13 ginamit po yung word na katartizo. At meron po raw underlying meaning ito na to fit or join together, pagsamahin yung pag-akma, magka-akma, or prepare perfect for its full destination or use, brings into its proper condition, whether for the first time or after a lapse. Maring pwedeng tumukoy po sa pangyari ng sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, sabi niya, sino mang na kay Kristo ay bago nang nilalang. Dating mga bagay, nagsilipas na mga bagong bagay ang nasa Kanya. O first time. O kaya naman, nagpahayag ka ng pagkilala kay Kristo na yung Panginoong tagapagligtas, may pagkakataon na nadadapa sa paglakad, natitisod, o kung ano paman. So either way, first time or after a lapse, nandun po yung restoration. Ito po yung gamit sa medical situation where a joint is dislocated and must be repositioned. Once the joint is set again, it is ready for its original use or purpose. Ganun po, may pagkakalinsad, ayusin, lalagay sa dating kalagayan, at pagka lumakas na, yan, ready na ulit na gamitin ayon sa disenyo. The restoration, mga kapatid, na siyang papaksay natin next year. At ang ating pinaka-theme verse sa theme na equipping next year ay yung Hebrews chapter 13, 20 and 21. Alam po nyo, the same word, equip, yung katartizo, yung po yung restoration. At ang restoration po na ipinanalangin doon sa Hebrews 13 is the completion of us spiritually to carry out God's will. Nabubuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. At kung may pagkalinsad man, mayroong na pagkalihis, papanumbalikin, babawi. The restoration happens so that we can return to usefulness. The restoration happens so that we can return to usefulness. Nagbabalik tayo sa Diyos at naihahanda tayo para sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kalwalhatian, sa Kanyang, at sa huli po, mapayalaganap ang Kanyang salita hanggang sa wakas ng mundo. Yan po yung buhay Kristiyano, buhay kabanalan. Matapos na maugnay, ma-restore sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. And as we return to God, we also return to our purpose, restoration. Therefore, lumalabas po ang ating pinag-uusapan, restoration is about gaining Him. Not just things from Him. Not just blessings from Him. Pagkaayos po tayo kay Lord, naangkin natin siya mismo, natural ang daloy ng pagpapala. Walang kahirap-hirap na mangyari po ang ayon sa Kanyang ninanais na magandang buhay para sa atin. Gaining Him, getting right with Him, and
once we have found our right place with Him, we work with Him into our purpose. So in summary po, mga kapatid, let me say, our Heavenly Father's restoring power is one of the greatest promises of the Scriptures. God loves us and wants us to have a relationship with Him, but the entrance of sin into the world separated us from Him. Yet, God graciously provided a way for our relationship with Him to be restored through His Son, Jesus Christ, our Lord. One thing, therefore, we should and can do. O baligtarin natin. One thing we can and should do. Either way. Meron po tayong magagawa. Dapat nating gawin. At kaya naman nating gawin, mga kapatid ko sa Panginoon. Intentionally, consistently, let us all be holy, Christ-like, born again, totoong Christian. Let us live up to what God designed us to be. At gagamitin ko pong halimbawa at paghalintulad yung karanasan bilang resulta ng pagtanggap ng mga taga-Tesalonica sa Ebanghelyong daladala ni Apostol Pablo sa kanila nung panahong ipangaral niya ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At nakikita ko po, ito'y akmang-akma sa ating konteksto bilang mga Pilipino. Turn to 1 Thessalonians and we end with this. Chapter 1, the last few verses. Nakakatuwa po ito. 1 Thessalonians chapter 1. Para po makumpleto sa konteksto yung ating babanggitin, basahin po natin mula sa verse 7. Chapter 1, 1 Thessalonians. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Ang Thessalonica po, isang syudad na sakop po ng Macedonia. Kaya itong Macedonia at Achaia, probinsya. So kasama po doon ng Thessalonica. Ang sabi niya, 8, the Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia, your faith in God has become known everywhere. Paano pong paraan na mangyayari ito, mga kapatid? Every member ng Christian Church sa Thessalonica, yung naranasan nila, yung pagtanggap sa kanila, nila sa Panginoong Jesus na kalampang ng tagapagligtas, layang-laya po nila, tuwan-tuwa po lang na i-share. At buong probinsyang Macedonia, buong probinsyang Achaia, ang nakarinig po nito. Kaya sabi na ng Apostol Pablo, naging modelo kayo, halimbawa kayo sa iba pang mga kapatiran. At kaya sabi po niya, your faith in God has become known everywhere. Therefore, pansinin niyo po ito, mga kapatid, we do not need to say anything about it. For they themselves report what kind of reception you gave us. Sila na nagsasabi. Yung mga nakakakwentuhan namin along the way, papunta rito, sila na nagsasabi na, sabi niya, okay kayo, tama kayo. At yung mga taga-Thessalonica, narinig namin mula sa kanila yan. Sabi niya. And eto na po. Sabi, they tell, una, how you turned to God from idols. Talk about past into present. Ito pong dati nating kalagayan, kapatid ko sa Panginoon. Meron tayong Diyos na kinikilala, pero hindi yung totoong Diyos. Diyos-Diyosan. Marami sa atin, galing po sa background ng katotohanan ito. Pero sabi niya, nung dumating ang Apostol Pablo, pinahayag ang kaligtasan, sabi niya, you have turned to God from idols. Patuloy ng talata, to serve the living and true God.
So naligtas ka na. Hinango ka lang mula sa iyong nakaraan. Now, ang posisyon mo ngayon, posisyon ko ngayon, kapatid, sabi, serve the living and true God. At di po natapos doon. Sabi ng verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Yung pong word na to serve at saka yung to wait. In contrast, doon sa sinabing, you have turned from idols to the true God. Yung pong turn, past tense. At meron pong bahagi sa grammar, Greek grammar, nagsasabi, yung pong pangyayaring yon, you have turned to God from idols, one-time decision. Isang bagay na paminsang ginawa. Tumalikod na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi na po yung pabalik-balik lang. Feeling Christian ako ngayon, bukas hindi naman. Linggo, Christian ako. Lunes hanggang Sabado, secular ako. Mundo ako. Hindi po. Paminsan at siyang finale, turn to God from idols. But, doon po sa word na to serve, pang-present, at to wait sa pagbabalik niya, tumatanaw sa bukas, nasa present tense, pang-kasalukuyan. At meron pong simpleng pagpapahayag ng present tense sa Greek grammar na tinatawag pong yung po bang sinimulang gawin at tuloy-tuloy na gawin. Present. Hindi po yung panaka-naka, yung pasumpong-sumpong. Serve. Ngayon, bukas hindi. Wait. Ngayon, bukas hindi. Ito pong, kung sasalin po natin ngayon, parang ang dating ganito. Serving. Tuloy-tuloy. Waiting. Tuloy-tuloy. Tandaan po nyo, ang nakaraan natin, paminsan na nangyari. Tinalikuran na natin pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kinalala na natin ang tunay na Diyos. In fact, pinaglilingkod natin siyang tuloy-tuloy. At dinahantay natin yung pangakong, naghihintay tayong tuloy-tuloy sa pangakong babalik. Yun ang buhay mo. Yun ang buhay ko. Because, as the Bible says, this is the way God restores us to Himself. Let's pray. Panginoon namin Diyos, maraming salamat. May mga pagkakataon nakala namin, nakasadlak na lang kami sa pagkatalo, sa kawalan, walang pag-asa, walang dahilan ng pagsisikap para sa aming bukas. Pero meron. Dahil opo, sinira ito ng kasalanan, yung aming kaugnayan sa iyo nung kami lalangin, o ang aming mga nunungadan lalangin, pero nahulog sa kasalanan. At mula roon lahat ng panganak sa mundo, sa kanikanyang panahon, sa kanikanyang lugar, ay makasalanan. At napapatunayan po yun sa patuloy namin paggawa ng kasalanan. Dahil nga makasalanan na po kami. Pero gumawa po kayo ng paraan para makapanumbalik loob kami sa iyo. Through Jesus Christ, your Son, the priest king. Kung sa halimbawa ng mga saserdote ng aming Diyos sa lumang tipan, may pagkukulang, mayroong kasalanan, and therefore may kapamakan, sa kabaligtaran, binawi ng aming Panginoong Jesus ang bagay na yon. At kaya nga po, malinaw ngayon, unay maugnay kami sa iyo, ma-enjoy namin ang pinaka-disenyo niyong buhay para sa tao, at pagkatapos po, opo, may pagkakataon na kami po'y nadadapa, kami po'y nagkukulang pa rin, kami po'y nagiging mga sarili pa rin, panapanahon. And yet, Lord, we look up to heaven and we can almost see the face of our Lord Jesus nakangiti sa amin.
handang magpahayag ng pagpapatawad at pagtanggap muli sa amin, sa aming mga pagkakamali, sa aming pagkukulang. Salamat pong marami, Panginoon. Ito nga po ang buhay mula sa iyo. Ito nga po ang kahulugan ng buhay kabanalan. Kaiba, katulad ng aming Diyos, na iba. Purihin po kayo, dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve